Alice Go. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. At meron tayong pag-uusapan, maiksi lang pag-usapan natin. Ito may patungkol sa yung sinasabi na nahuli na si Alice Go o Alice Gao. Bahala kayo kung paano nyo i-pronounce yan. But then, ang nangyari dito kay Alice Gao is nandito na siya sa Pilipinas. So, ano ngayon ang ma-expect natin pagdating sa Pilipinas? So, pero bago naman siguro ipapunta dyan is pag-usapan muna natin kung kung ano ba tama ba yan o mali. Yung ginagawa ng lahat ng taga-NBI, kasama ni Benhar Abalos, kasi nagsundo kay Alice Gao, si Benhar Abalos, ang sekretary ng ating Department of Interior and Local Government, kasama niya po yung NBI. Kasama niya rin si PNP Chief Marbil, Romel Francisco Marbil. Kasama rin ang ating ambassador sa Indonesia. So, ngayon, ang kinaputok ng butsi, kagaya si Senator Joel Villanueva, bakit parang sikat na sikat pa, parang wini-welcome ng tama, binibigyan ng hero's welcome si Alice Go. Kasi bakit? Lumalabas nakipag selfie pang laan kan mga opisyal natin, mga NBI na sumundo sa kanya. So, ganun po kasikat ito si Alice Go. Despite the fact na ang ginagawa niya ay sa atin, masama para sa Pilipinas. Pero siya pa rin ang parang kinikilala siya na superstar, parang dating. So, may superstar tendency na siya rin, ngiti na ngiti rin. At sinasabi niya na meron daw death threat siya, humingi pa siya ng tulong kay, kay Benhar Abalos. Kung totoo man yan o hindi, that's beyond us. Pero sa tingin ko naman ay maaring totoo. Kasi bakit? Ang aking theory po kasi dito is this. Kung gaano kayaman si Alice Gao, yan ay hindi niya kayamanan. Kapariha din yan po kay Cassandra Leong. 24 years old siya sa ngayon, pero bilyonaryo. Sinabi niya yung mansion na kung saan ay pinasok ng local police doon sa Purac, Pampanga, na worth 2.5 billion pala yun. So saan ba nanggaling yun? Ang tanong ko dito talaga, saan nanggaling ang pera? Si Alice Gurin, hindi rin ako maniwala na since 2001, andito na pala siya sa Pilipinas. Nagsisimula sila, pati pamilya niya, tatay niya, nanay niya, ay may QJJ na negosyo sila. Ang pangalan QJJ. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng QJJ. Pero iyan may mga embroidery, may farm pa, o di kaya mga poultry, o kung ano-ano pa basta ka marami silang negosyo na QJJ. Pero hindi ko naman natin nakita na walang ebidensya na sumikat ito. Ngayon ko lang narinig itong mga QJJ. So, ang ibig naman po sabihin ay there is no indication na yung pagiging QJJ niya ay sapat na po para magkaroon ng pera para gagamitin sa pagpapatayo ng halos 7 billion na halaga ng mga gusali ng Pogo sa Bamban, Tarlac. In the same manner na si Cassandra Leong ay hanapan natin ng pera, saan siya kukuha ng pera para ipatayo yung worth also 7 billion na mga building ng Pogo doon sa Purac, Pampanga. So these are the questions that beg answers. Paano mapatunayan? Kasi alam naman natin, hindi mo na kailangan magiging genius o scientist para malaman mo na wala silang kakayahan magpatayo ng mga Pogo na ganito. So in other words, may something talaga rito na pangit sa sistema ng Pilipinas. At bakit nangyari yan? So ngayon, kung pinakinggan mo yung
sa Senate hearing, yung mga sagot ni Cassandra Leong, very steadfast siya. Napakatapang niya para magsabi, pera ko yan. Pero hindi niya napaipaliwanag kung paano siya nagkaroon ng ganong kalaking pera. The only way, siguro, pwede nating papayagan kasi tinatawag niya na ninong niya, si Duiran Wu, ay hindi naman ako naniniwala na ninong niya yon. At sinabi niya na best friend daw ng mama niya. Well, I do not know. I'm not giving any bad meaning or immoral meaning to that. Pero sa biro na lang siguro, kwan siya. Sugar daddy niya siguro si Duiran Wu. Kasi lumalabas yung Duiran Wu ay pure Chinese at pumunta lamang sa Pilipinas. Kung saan naman kinuha ni Duiran Wu yung pera, yan ang hindi natin alam. Okay, ganun din kay Alice Go, sigurado ako na meron din itong Chinese na pinagsimulan din. Pero obviously, lumalabas po na iisa lamang sila na istruktura. Iisang bahay lamang sila. Ang pagtinignan mong setup ni Alice Go at saka setup ni Cassandra Leong ay pare-pareho. Una, si Alice Go, meron siyang tinatawag na korporasyon na pangalan ay Baofu. Yung Baofu, yun ang nagpatayo ng mga building. At yung Baofu ng mga building ay dyan naman po umuupa yung Shenzhen ng mga Hongxian para magpatakbo ng negosyo nila. Tawagin lang ay Pogo. Pero hindi po ako naniniwala na Pogo lamang yan. At ang sa side naman ni Cassandra Leong, meron siyang tinatawag na Whirlwind Corporation. At ang Whirlwind Corporation ay naman patayo ng mga Pogo building. Almost 7 billion din ang halaga ng total. Kung ganon, at ang sinasabi niya, which is kinonfirm niya sa investigation, na yung mga Pogo na Lucky South 99 at yung sinasabi niyang Lucky South 99 ay mayroon pang mga sub-Pogos na umuo pa sa kanya sa Whirlwind Corporation sa paggamit ng mga gusali na mga umaabot at 46 na buildings para sa pagpatakbo ng Pogo business nila. So, pareha. Tapos, na-discover pa na ang nag-book ng hotel nila doon sa Harris Hotel doon sa Indonesia ay yung isang Chinese pa ang nag-book sa kanila at ang binook doon na pangalan ay si Alice Go, kasama si Sheila Go, kasama si Cassandra Leong, kasama si Wesley Go. So ibig sabihin, lumalabas na itong nag-book yan, iyon ang president ng Lucky South 99. At kung iyon ang presidente ng Lucky South 99 na nag-book din ng ticket para kay Alice Go, ibig sabihin, iisa lamang ang may-ari ng Purak na Pogo at Bamba na Pogo. At ginagawa lamang nila na dummy o kunwaring may-ari itong si Alice Go at saka si Cassandra Leong. So lumalabas din, ayon naman sa investigasyon ni Dan Fernandez na siyang congressman ng Laguna, na si Cassandra Leong ay totoong Pilipino kasi ang tatay niya naturalized citizen na Pilipino. As against Alice Go, ay lumalabas talaga peke ang kanya pagiging Filipino. So, na-discover siya at na-prove at napatunayan sa pamamagitan ng fingerprint. Ang fingerprint kasi, ayon sa siyensya, kahit na nagsimula pa sa panahon ni Jesus Christ, kung meron pang fingerprinting noong araw, ay hindi pwede magkakapariha ang dalawang tao o kahit magkakambal na pariha ang fingerprint. So, kung nagkapariha ang fingerprint ni Alice Go at saka ni Go Huaping, ay si Go Huaping ay siya si Alice Go din na hindi Pilipino dahil may inilabas na ebidensya na si Go Huaping ay Chinese. So, yan po. So, ngayon, dahil nahuli na si Alice Go, nahuli na rin si Cassandra Leong, nahuli rin si Sheila L. Go, ano naman ang unang aral na makukuha natin dito? Ang unang aral na nakukuha natin lahat dito ay walang kwenta ang pulis ng Pilipinas. Kasama mo dyan ang NBI. Kasama din ang lahat ng mga sa opisina. Bakit? Kung nakakasibat sa ating bansa, itong mga ito, paano nakakalusot? Kasi ganito naman, very strict naman ang requirement. Bago ka lumipad, nakakatawa ka may OFW, lilipad sa pupunta sa Saudi para magtatrabaho,
Naku, marami pang OFW hindi nakasakay ng eroplano kasi hinahanapan pa kung ano-ano. Ibig sabihin, natatakot sila na baka biktima ito ng trafficking ito mga Pilipino. So maraming na-offload ang tawag dyan. Pero pagdating kay Alice Go at saka kay Sheila Go at saka kay Cassandra Leong o si Wesley Go ay napapakita na Pilipino din daw sila. Pero ang bilis nila tumakbo. So ang proseso ng Pilipinas o proseso sa pagbabiyahe ay dadaan ka sa immigration authority natin. Lalabas ka, okay. Tatakan niya ngayon ang passport mo ng immigration authority ng Pilipinas. Paglipad mo, pagdating mo sa ibang bansa, pagdating doon, tatanggapin din man, kunin passport mo at tatataka naman uli. So ganun po ang proseso. So ngayon, ano ang paraan na makakalusot si Alice Go kung unang-una, may pinalabas na po na tinatawag na lookout bulletin. So, kung may lookout bulletin, ano po ang ibig sabihin yan? Inuutusan po ang mga ahente ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa mga airports, sa seaports, hindi lang sa airport, pati sa mga puerto natin ng mga barko na sasakay papuntang ibang bansa. May mga immigration agency tayo doon. So, ang proseso, paano sila makalabas kung mayroong pinalabas na tinatawag na lookout bulletin o watch list order? Ang proseso kasi niyan, pinapadala yan sa email sa lahat ng ahente sa buong Pilipinas. So hindi pwede makapagsabi ang mga ahente ng Bureau of Immigration na hindi ko natanggap kasi obligado sila every now and then ay buksan nila ang kanilang email at malaman nila kung ano mga message nila galing sa kanilang mga boss, sa kanilang opisina. So, ibig sabihin, every now and then may lalabas na utos, o bantayan nyo si Alice Go. Ganun lang simple ka utos. Ngayon, paano naman ganun simple ka utos ay hindi pa masusunod? So, ngayon, kung ganun ang utos, ang proseso niyan, pag ikaw ahente, obligado ka ngayon tumawag ka sa opisina mo sa Manila. Ay, sir, may lookout bulletin itong Alice Leal Gao. Ngayon, andito sa harap ko ngayon. Anong gagawin namin? Ang proseso naman yan, pag tumawag, tatawagan ngayon ng Senado na nagpadala ng palabas ng warrant of arrest para magpadala kagad, mag-utos ng pulis doon kung saan man siya, kung sa Tawi-Tawi man, ang pulis ng Tawi-Tawi ang uhuli ngayon kay Alice Go. Despite na mayroon na tayong ganun, nakalusot pa rin. Anong ibig sabihin yan? Sabi pa ni Cesar ERT, halata na may special treatment kaya magpaikot-ikot ng ulo. Paikot-ikot ng otoridad at politiko. Oo nga, kita mo, saan naman, pati siya, napakinggan ko pa yung mga salita ni Benhar Abalos mahilig din si Benhar sa maganda. Parang siya, na-mesmerize din siya doon nakaharap siya si Kwan Kasi kahit medyo 34 years old na si Alice Go, maganda pa rin siya. So, ibig sabihin, yan ang mga opisyal natin. Madaling maloko sa pera, sa ganda, o sa kung ano-ano. So anyway, ang nangyari ngayon, may kwento naman sila ni Alice Go at saka si Sheila Go at saka si Cassandra Leong para ligawin, siyempre protektahan nila yung mga opisyal natin na tumulong sa kanila para makapalabas sila. Na kunwari, sumakay sila sa bangka. Alam mo, ang word of the day ko ngayon, maliit na boat, malaking boat. Natatawa ko sa mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Ang tanong niya kay Cassandra Leong, saan ka sumakay? Sabi mo sa maliit na boat. Sabi, tatanong ako sa isip ko, ano ba yung maliit na boat? Bangka? So, nung bandang huli, natatawa ko lalo, saan ka sumakay? Sa malaking bangka? Ang boat, ginawa ng bangka. So, ibig sabihin, demonstrating only the fact that our government is a government of loosely minded people. People who do not have value in the duties and responsibilities given them. Ganun ang nangyari po sa atin sa Pilipinas. Kaya kung makita mo ganun ang mga ating pulis, madaling suhulan, ating mga immigration agents, madaling suhulan, mas matindi ang ating politiko. Susulan, malaking suhulan naman sa kanila. Okay? Ganun po sa sistema natin. So kaya ito parang naglulukuhan lang tayo lahat-lahat dito So anyway, andito na rin si Alice Go sa pagkatapos ng lahat ng maraming lukuhan na nangyayari. Unang aral, sabi ko nga nang makita natin,
magaling ang mga pulis ng Indonesia. Kaya pwede siguro hiramin natin ang pulis ng Indonesia at ito na maghabol kay Bantag, kay Alice Gao, hindi ko, tapos na si Alice Gao, kay Kibuloy. Sino pang iba ba nga mo wanted? Biro mo, nabasa kong istorya kung paano na nahuli. Walang pabuya na ibinigay sa Indonesian Police. Nag-umpisa lang ito sa tawag ng National Bureau of Investigation ng Pilipinas dahil konektado sila sa tinatawag na Interpol, yung International Police, at mayroong kasunduan ang NBI at saka mga pulis sa Pilipinas at pulis sa Indonesia na kung sino ipapahuli ng NBI sa Indonesia ay tatrabahuin nila. Ganon din ang Indonesia, tatawag sa NBI, tatrabahuin din. Pero sa kanila, ang bilis nila na na-trace kung saan si Alice Go. Ganon sila kagaling. Sa atin, walang galing na ganon. Nakailang buwan na ba tayo? Sinabi pa nga ni General Torre, nandyan si Kibuloy sa loob. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Naghuhukay pa rin. Hindi natin alam kung ano, para saan yan, ang hukay na yan. So, 14 days na bukas, may sa Biyernes, magkaroon ng Senate hearing at imbestigahan kung bakit ano yan. So anyway, the only thing that can justify General Torre sa kanyang paghalugog dyan is kung may personal siyang alam na nandoon si Kibuloy at nagtatago lang. That's the only way that can save him. Okay? So anyway, ang expected natin ito ngayon na reviewin natin mga sinabi ni Alice Go. Ang mga sinabi niya ay siya ay nakapagpatayo niyan ng lahat-lahat at ang problema niya sa kanya is naibulgan niya na rin na siya may-ari ng Baufo at may-ari pa rin siya ng Baufo kahit mayor na siya, which is dapat ay binitawan niya. May tinatawag kasi divestment. Ang problema po sa batas natin sa Republic Act 6713, may tinatawag na divest. You have to divest yourself from any business na meron ka kung ikaw ay opisyal ng bayan. Ang problema sa atin dito, hindi klaro yung batas na divest. Ang sinasabi lang, walang sinasabi kung paano gagawin ang pagda-divest. Halimbawa, ako, may-ari ako ng kung anong negosyo. Kung ako ay naging senador na, bitawan ko lahat ng mga negosyo ko. Hindi na ako pwede magnegosyo. Kasi bakit? Kasi kung may negosyo ako, sigurado mayroong tinatawag na conflict of interest na mangyayari dyan. Magpropose ako ng batas na papabor sa aking negosyo. Parang gano'n lang kasimple. So para mawala yung conflict of interest na papanigan kong aking interest sa negosyo, ay kailangan bitawan ko negosyo. Ang problema sa batas na yan, sabi ko, is hindi klaro. Ang ginagawa lang nila sa ngayon is gagawa lamang ng tinatawag na I am assigning all my rights. Binibigay ko lahat ng karapatan ko sa negosyong ito papunta sa kung sino. Ang usually binibigyan nila yung kamag-anak naman nila. Anak niya o pinsan niya. So, ibig sabihin, inassign. Anong ibig sabihin inassign? Pag inassign, ibig po sabihin yan ay hindi total na binitawan. Na pagkatapos niya ngayon maging senador, katapos yung senador, babawiin ko na naman. Yan yung transaksyon na hindi bilihan. Kasi kung totoong transaksyon yon, magkakaroon ng tax. Kaya kailangan, ang sino mang mayor, pag umupo ng mayor, kung meron sa negosyo, bitawan niya mayor ang negosyo niya. So ngayon, paano yung bitawan? Kailangan may tinatawag na ebidensya. Anong ebidensya? Deed of absolute sale. Hindi lang deed of sale. Kailangan absolute ang sale. Ibig sabihin ng absolute, benta talaga na wala ng kondisyon. At kung mabenta na, magbabayad ng tax. Kaya dapat lahat ng opisyal ng bayan na umupo sa opisina ng pamahalaan, hinalal ka man o itinalaga, ay kailangan magsumiti ka ng tinatawag na tax clearance mula sa Bureau of Internal Revenue para mapatunayan na yung pagbenta mo ng iyong mga ari-arian o mga stocks o mga lupa ay totoong bintahan na nangyari at nawalan ka na ng interest sa mga negosyo na yan. So, tanging tax certificate na nagbayad ka ng buwis, halimbawa, lupa,
kailangan magbabayad ka ng tinatawag na capital gains tax na 6% ng halaga ng buong lupa. Eh, ang nangyari dito ngayon, bitaw lang kunwari, kagaya niya kay Elizalde ko, Congressman Elizalde ko ng Ako Bicol, siya po ay malaking kontraktor. So ngayon, nung naging congressman siya, hanggang ngayon wala ako nakita na ebidensya na binitawan niya yung kanyang negosyo na construction firm. Ano lang? Inassign niya lang? Hindi po pwede. Tapos pag hindi na siya congressman, babawiin niya. Hindi po ganoon. Kaya nga ang mga congressman mahilig sa mga kontrata yan. Kaya dapat yan ay titingnan din ng batas na dapat ang unang gagawin, totoo ang pagbitaw. So ngayon, si Alice Go, walang totoong pagbibitaw. So ngayon, anong nangyari nito ngayon? In-expect ko. Dahil ang nakikita ko, imposible po mangyari. Doon lang tayo magsisimula. Imposibleng mangyari na ang kita sa Pogo ay ganong kalaki para makapagpatayo ng malaking building si Alice Go at si Cassandra Leong at makapagpamumuhay na marangya, magkaroon ng mga magagarang mga sasakyan, lahat-lahat na. Ang ibig sabihin yan, dahil hindi may papaliwanag, ay saan ang galing? Yan ang ibig sabihin yan. Saan ang galing? Okay, sabi nila may scam. Ganitong scam yan. Ang ibig mo ba sabihin, pag na-scam yung isang tao, mas-scam mo siya ng 3 beses, 4 na beses? Sabi nga you cannot fool all the people all the time. Manluloko mo ako. Ako, nagibiktima rin ako ng scam na wala yung lahat ng pera ko sa aking bank account. Pero hindi na naulit ngayon kasi kabisado ko na yung mga diskarte. Na loko rin ako sa aking credit card. Na kunwari, nabigay ko tuloy ang aking yung number sa likod, tapos ng CBC number, ayun, yung pala, namili ng kinonvert sa pag-shopping sa Lazada o di kaya sa Shopee. Ganon. Ibig sabihin, naloko niyo ako minsan, pero hindi niyo ako maloko ulit. So, sa tingin mo ba, kikita na malaki yung mga scammer? Hindi ako naniniwala. So, ngayon, ano pa talaga ang totoong negosyo dyan? Okay. Nakausap ko minsan ang isa sa mga gwardiya sa Bamban na Pogo. Nang pumasok ang mga pulis, ay nakatingin na lamang sila. Pero bago sila na-raid ng pulis, nung sa March 4 ata sila ni-raid sa Bamban, ay napansin na nila na may laging dumarating na malaking truck, mga 40-footer na van, at may nilalabas na mga gamit, na mga galing sa kung saan man ang galing. At nakita nila daw doon yan ay binabangko doon, may tunnel din daw dyan, pero doon daw nakalagay ang mga imported na mga bagay. So ang pakiwari nila ay may mga marka, mga Chinese characters, parang kapareha din daw ng mga nahuli ng mga shabu, doon ng mga Chinese characters. So ibig sabihin, andun po ako sa kaisipan para mapatunayan na tama ang mga pera ng pinanggalingan ay malalaki, sa droga talaga nang galing. So ngayon pag-usapan natin yung kaso na sinampa ng AMLAC kay Cassandra Leong, kay Bamban, kay Alice Go. Lumalabas po na magkakutsaba sa kanilang investigasyon si Cassandra Leong at saka si Go. Kaya sinampahan nila ng kaso na paglabag ng kinatawag na anti-money laundering law itong dalawa at iba pa. So ngayon, ano bang AMLAC, ano bang money laundering? Para maintindihan ninyo, ang ibig sabihin po ng money laundering ay ganito. May nakaw ako na pera, o di kaya may kinita akong pera galing sa droga. Ngayon, yung pera na hawak ko ay, halimbawa sabihin natin 1 billion ang kinita ko. Next na question. Kailangan ko ang naipalabas na malinis ang pinanggalingan ng pera ko, kaya paano ko gagawin yan para gamit ko pambili ng bahay, pambili ng kung ano-ano. So ngayon, the only way is, ang tawag dyan, lilinisin mo yung pera. So paano mo lilinisin? Yan ang tanong dyan. So ngayon kasi mayroon tayong AMLAC law na kapag isang tao na nagdeposito ng 500,000 sa kanyang bank account, ililista na kagad ng bangko yan. Hindi mo alam, naglilista na kagad yan. So paglilista ay
mangyari ay tatawagan na, nakalista ka lang dyan. So, pero binabantayan ka na. Halimbawa, may diskarte para hindi ka mahuli. Sabihin mo, 50,000 ngayon. Pero sa 10 bangko mo, baka nilagay mo 10 50,000, di 500,000 na total. So, may posibilidad din, kung magre-report lahat yan, makikita yung kombinasyon. Ibig sabihin, iniiwasan mo yung AMLAC law, pero nahuli ka pa rin. So, yan ay may mga suspetsa. How much more ngayon? Ito ang butas sa batas ng AMLAC na hindi maniniwala ang mga senador natin. Kagaya si Kwan, si Win Gatchalian. Paano nakalusot? Na kung may requirement o batas pala na magsusumbong ang mga bangko, lahat ng bangko, pag nakatanggap ng pera mahigit sa kalahating milyong piso, ay isusumbong ka, magpalista sila. Hindi naman sumbong ko na ilista, ibigay sa AMLAC ay listahan. Ngayon, itong pinatayo sa Pugo, 7 billion lahat yan. Ibig sabihin, ang pumasok na pera, sabihin natin na partial o isang buo, bakit hindi ni-report ng bangko na tumanggap? Bakit hindi nila ni-report sa AMLAC na may pumasok na pera na 7 billion para na ginamit sa pagpapatayo ng Pugo Building? Yan ang tanong. So, dapat ngayon, ibig sabihin may kakutsabahan na nangyayari sa gitna ng mga tao dito sa Pugo nila yung mga boss nila ni Alice Go. Alam ko hindi silang boss eh. Yung boss nila ni Alice Go, boss nila ni Cassandra Leong, na sa may-ari ng bangko. So kung may kutsabahan, ibig sabihin, pasok, tinanggap ang transfer, international transfer na pera, at hindi na ni-report ngayon sa AMLAC. So yan ang problema natin. So ngayon, ang tanong, sino na-establish na po sa kaso ni Alice Go na sinampa sa kanya sa AMLAC violation ay makukulong sa po dito kung mapatunayan at mapapatunayan din yan. Lumalabas na bilyones na pera ay pumasok sa QJJ na korporasyon ni Alice Go. At ang pinanggalingan, iyon na ngayon ang hindi malalaman kung ano yung pinanggalingan, marumi bang pera yon o hindi. Sigurado ako na marumi yun. Kasi bakit? Kung malinis yan, dapat ginastas niya sa ibang bagay. Dapat na gusto nila paraan, kunwari may negosyo na Pugo, para lalabas na kinita ng Pugo. Ganun naman ang gusto niya eh. So, ganun po ang papel ng AMLAC na nalalabag. Isa pang paglabag sa AMLAC, may isang senador, tayo, na nag-imbestiga sa mga flood control projects, no? At mahilig siya sa mga flood control projects. Hindi ko lang bagitin kung sino senador kasi kulang pa ako sa papel. Pero ang sinasabi ko lang, yung senador na ito ay nagtatambay sa isang malaking casino at doon siya naglalaro sa VIP. Sa VIP po na yan, bawal pong CCTV. Wala pong CCTV dyan. So ngayon, anong ginagawa ng senador na ito? Ang ginagawa ng senador dyan, naglalaro-laro din siya. Pero lahat ng mga kontraktor ng flood control ay pumupunta sa kanya. Doon sila nakikita sa VIP. So pagkakikita na sa VIP sa casino, doon nagbibigay ng pera. So ngayon, bakit napili ni senator? Doon magkikita at doon magbibigayan. Simple lang. Kasi ang casino, pwede mo rin gamitin sa paglalaba ng maruming pera. Ano ngayon ang gagawin? Sa pagbibigay, halimbawa, bibigay 100 million na kickback. Pagtanggap ng 100 million, siyempre hindi mapapaliwanag ni senator kung saan nanggaling yan ang 100 million. Ang gagawin niya, kunwari, kausap niya na ngayon yung casino. Kunwari, naglalaro siya at kunwari, nanalo siya, bigyan siya ng certificate na nanalo siya, ganon, 300 million. Ganon lamang po paglaba. So, naintindihan niyo na kung gaano kahalaga yung paglalaba ng pera? Ganon po yun, mga kaibigan ko. So, ngayon, tayo mga mahirap na nakatingala sa ganon, hindi natin naintindihan ko na yung AMLAC, anong trabaho ng AMLAC, pero hindi nyo alam, dahil din dyan ay naghihikahos, patuloy kayong naghihikahos. Kasi bakit? Yung mga taong may pera, sila po ang mang-aapi. At patuloy sila mang-aapi sa mga taong walang pera. Ganon po nangyari. So ngayon, ano mangyari dito ngayon? Kay Alice Go, kasi sumuko na siya. Ini-expect ko po
na sasabihin niya kung sino, number 1, ang mga police generals na tumatanggap ng payula sa kanya ng buwanan. So diyan natin malalaman kung si General Karamat ay tumatanggap sa kanya ng buwanan. Sino si General Karamat? Si General Karamat po ay hepe siya ng CIDG. Bilang hepe ng CIDG ay siya ay nagkaroon ng kapangyarihan na tatanggalin niya yung mga tao niya sa CIDG kung gugustuhin niya o ilipat kung saan pwesto. O ngayon, ang tinutukoy ko si Colonel Alejandro na siyang nag-raid ng Bambanpogo noong February 1, 2023. Pagkatapos niya na-raid ang Bambanpogo sa utos o sa kanilang trabaho kasama ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay tinanggal kinabukasan. Anong ibig sabihin nun? Pagkatapos, noong March 2024 naman, ang nag-raid na naman na si IDG na official ay si Colonel Buyakaw. Tataba din sa trabaho ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kinabukasan o makalawa, tinanggal na naman si Buyakaw. Sinong hepe nun? Si General Karamat. So kaya General Karamat, you can never say to me that you are a clean man. Pagalit-galit ka pa sa Kongreso na magsalita. Ikaw at lahat ng may pakana dito. Kaya dito natin magkalaman-laman kung talagang baka naman magsasabi ng totoo ito si Alice Go, ay ikaw ituturo sa isa sa tumanggap ng pera mula sa kanya. Ini-expect ko, mga kababayan, na si Alice Go ay magsasabi ng totoo ng lahat-lahat. Bakit ko ini-expect? Ito po, kasi inalok na siya ng pamahalaan natin na pagsabi lamang siya ng totoo, hindi siya ikukulong. Magiging testigo siya ng bayan at ituro niya kung sino mga tao sa likod. So kung ganun mangyari, baka malalaman natin kung si General Jose Hidalgo na Region 3 Director ay tumatanggap din. Malalaman din natin dito kung ano ang koneksyon nila ni Bong Pineda. Si Bong Pineda kasi ay isang tao na hari ng illegal gambling mula nung araw pa, mula sa panahon pa ni Gloria Macapagal, panahon pa ni Cory Aquino, Bong Pineda na yan. At siya hindi matibag-tibag. Kung meron man kinatatakutan si Atong Ang, wala nang iba kundi si Bong Pineda. At saka siyempre si Teves na yung congressman, si Arn. So ngayon, kasi kung bakit, dumating din doon sa mga last year o the other year, sa panahon ni Digong, na nagnegosyo sa isabong si Pineda. May isabong din na negosyo si Atong Ang. May isabong din na negosyo si Kaskulan. May isabong din na negosyo si Teves. Oh, sino pang ibang may isabong? Si Ambit Antonio. Marami sila may isabong. Pero pinakamalaking kinita dyan si Atong Ang. Si Atong Ang, sana gusto niyang kunin yung mga negosyo naman sa isabong ni Bong Pineda. Hindi niya kayang gawin. Si Bong Pineda po ay tinatag na 1-2 sa Pampanga. At marami na pong namamatay dyan. Ang sinasabi, pinapatay doon niya, pero wala man tayong ebidensya. O, kagaya nung nakaraan, siguro 4 weeks ago, may pinatay na barangay kapitan doon sa Arayat. At ang stand ng pagpatay, ang pumatay sa kanya, nagpaputok muna, pagpaputok, di takbuhan mga tao, at nung wala ng tao makakakita, saka binaril yung kapitan. At ang kapitan na yun ay sinasabi na tatakbo siya na Vice Mayor ng Arayat. At ang Vice Mayor naman ng Arayat, sa kasalukuyan, yun ata ay bata ni Juanto. Si Juanto, yan tinutukoy na si Bong Pineda. So ganun po kasi katindi yan. Dito naman sa San Fernando, Pampanga, gusto kasi nila kukunin yung corona na San Fernando. So ngayon, ang kapitan dyan sa San Fernando, siguro mga 2 months ago, ay pinatay din. So ganun po, katindi. At yun naman ang dahilan kung bakit na-expect ko na si Alice Go, sasabihin niya rin, kung bibigyan siya ng immunity, hindi na siya ikukulong, malamang magsasabi siya kung sinong tao sa likod niyan. Sigurado ako na si Bong Pineda ituturo niyan. Kasi bakit? Of all places in the Philippines, bakit sa Pampanga sila
Sa Tarlac at Pampanga, magkatabi lang yan. Bakit doon sila pumwesto? Sapagkat po, wala na ko ibang dahilan, diyan lamang po ang probinsya na kung saan makakakuha sila ng proteksyon. Sa tingin mo ba, may proteksyon sila makukuha kung sa Bulacan sila na mas malapit naman ang Bulacan sa Maynila? Wala. Wala namang ano yan, wala namang bayag yan si Governor Dan Fernando. Di ba? Si Dan Fernando, yan yung sikat sa Scorpio Knights. Alam niyo na kung ano ibig sabihin. Yan na nagalit minsan. Pinadampot niya yung may-ari ng jeep na kung saan dahil lamang sa ang jeep ng babaeng yun ay may nakalagay sa likod, sa istribo ng jeep, nakalagay sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay tigilan. Bakit ka magalit niyan, Mr. Dan Fernando? Forward mo tayo. Ano pang ibang in-expect natin kay Alice Go pag magsalita na? In-expect ko rin na sinabi sa akin yung 4 na senador na nakatanggap ng monthly sa kanya. Ang tingin ko nga dyan, kasama si Lito Lapid. So, in-expect ko rin yan. In-expect ko rin na kung ano yung mga pera na lumabas, siyempre, iisa lamang ang Bamban na pugo at saka Porac na pugo. So, ibig sabihin, alam din ni Alice Go ang nangyayari kung sino binibigyan ng pera ni Cassandra Leong. At kung alam, malalaman ngayon kung magkano binigay kay Kapil, Mayor Kapil ng Porac. Ngayon, ano pang ibang in-expect ko? May expect ko rin na si Alice Go ay magbabanggit din sa totoo lang kung saan talaga, kung sino ang drug lord na sa likod nito, na walang iba. Sinasabi ni Kapir Silapid na ang nagpatayo ng lahat ng pugo sa Pilipinas ay si Michael Yang. Okay? So nakikita na ninyo ngayon ang connection. Yan po ang ini-expect ko sa paglutang ngayon ni Alice Go sa pagkahuli sa kanya. Nakikita ko na sitwasyon na gagawin siyang state witness. Pati si Cassandra Leong, maaaring gagawin din state witness ito. Kasi sila lang ang nakakalam kung sino sa likod nila. Okay? So ganoon na lang siguro muna. Shoutout na lang ako. So si Fernando Rafael Fernandez Cuervo, buenas tardes or buenas noches. Kasi nagkikinig siya mula sa Logroño, La Rioja, Espanya. Tapos si Ricky Ojong, Salvador. Oy, Kabalen, kumusta ka na? Andiyan ka pa ba sa Bataan? Titingnan mo yung lupa ni Harry Roque dyan sa Barangay Biaan. 400 hectares, Barangay Biaan, Maribeles. Katabi ng ano yan, nung binibenta mong resort. Kamaya. Katabi ng Kamaya yan. Arin Merck. Make sure Abalos is bringing the real Alice Go. Tingin ko naman ay totoong Alice Go naman na mukhang sa tingin ko nabibigahani pa to si Benhar Abalos eh. Tatakbo pa siya ng senador. Nakita ko mismo yung reaksyon ni Abalos eh. Tapos si Vivian Sarimo, nasaan na kaya si Michael Yang? Ayun, nandito, hindi. May waran to ba rin si Michael Yang galing sa Senate pero hindi. Galing ata doon sa Senado, sa Kongreso, hindi pa rin nahuli hanggang ngayon. Katabi ng Kamaya, sabi ni Ricky. Sarinsky, good afternoon, Peter Senator, Vince Baga. Tapos, si Gia, mag-like tayo, please. Jamie Arpagita, magandang gabi po, Dr. Engineer, Todo Kausing. Tapos si Minda Ballesta Gahi, from Rome, Italy. Hindi ko alam kung magandang gabi sa Rome. Anyway, si Jun Kabibin, Kabunyog, magandang gabi po. Tapos tuloy ang laban natin. Si Joey, subukan mong mag-casino kahit janitor ka lang ng gobyerno. Siguradong pupusasan ka agad ng mga pulis. Ganun ba yun? Kung janitor, kahit janitor, bakit pupusasan na kung taga-gobyerno ka? Okay. Marino, natandaan ko to, may naging client ako na colonel ng pulis, na PNPA graduate din, hindi ko nabanggit yung pangalan, na hinuli siya sa casino. Naipanalo ko naman ang kaso niya, acquitted siya sa Metropolitan Trial Court ng Parañaque. Si Marilo Fabian, lagot na si Kapil at Lito Lapid. Teresa Verina, ang swerte naman ng senador na yan. Hindi ko na babanggitin kung sino senador to Sebastian Sartin Gonzaga. Pero ang tingin ko, isang senador dito sa 4 na yan, itago na lamang siya natin sa pangalan na Lito. Yan din daw.
Scarpideres, good evening po, Sir Toto. Kasi sana magsabi siya ng totoo si Alice. San Daniel, good evening. Iwatanin, GP, Engineer, Housing for Senator. Heriberto Villamin, Japi, Marilo Fabian, Joey, jackpot supplier ng wheelchair nila. Cynthia Par, Cynthia Per, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Napakamaraming corruption. Sa tingin ko, it is a blessing in disguise. It must have been a divine intervention that these things have to happen. And it is only because of these things that we can find a way to find the light at the end of the tunnel. Cheryl de la Cruz, samantalang yung mga taga-Indonesia, sila na nakahuli. Okay, kailangan hiramin na natin ang pulis ng Indonesia. Sila na magtrabaho kung saan si Kibuloy. Joey, Pastora, kahit sa Maya, ganun din naman, hindi ko mailabas pera ko, ayaw magbigay ng OTP. May problema sa GCash, Marilo Fabian. Alam mo, GCash, Chinese na may-ari ngayon yan, pero hindi na ako makawala kasi yan ang pinaka-popular. Ganun din sa Maya, kung minsan may problema din. Ano kaya naman yung igrasya ni Chavit Singson? Senator Chavit Singson, alam ko, tatakbo ka senador eh. Isama mo na ako, tatakbo din ako senador. At ayusin mo nga yung igrasya mo, hindi ako makalagin, hindi ako maka-join. Hindi ko alam, may depekto ata sa pagkagawa. Pastora Raelia, GCash money ko nawala pati mga inbox. Ganun ba? JB Wolf, wala po tayo kasiguruhan. Ni MS dala sila, si Senators Ner, Crispin Rivera, Maya Pabingi. Sa mga kabalin ko, medyo may liwanag na sa Pampanga. Robert Gonzales, correct kasi toto, all high officials of government should sell their business to avoid conflict of interest. Tama, gano'n man talaga eh. Ramon, kaya pag naging senador ako, isa yan sa pinanukala ko. Malabo siguro magtapat ng totoo si Alice. Hindi magtatapat yan kapag kalayaan niya na nakataya. Sigurado ako, Pastora Raelia, Shalom, Doc Senol, Cheryl de la Cruz, good evening po, Doc. Kabunyag, may senator. Bakit po ganon? Sina Abalos at Marbil Bayon, lahat sila. O nga, pati si Abalos sa kasi General Malbir, nagpa-picture pa, nagpa-selfie pa kay Alice Go. Naku! Ano ba meron kay Alice Go? Ba't nagpa-picture kayo? Joey, dami ganyan dito. Tony Kasing, tingnan mo na lang mga bilyar, ginawa, mga employment agency ang Kongreso. Yun ka. Shirley, dapat po, wag silang magpagsamahin sa kulungan. Dapat hindi sila magsama sa kulungan si Alice Go, tsaka si Cassandra Leong. Ramon Lumibaw Jr., akala ko may PNPA na spot na taong nag-aaral sa academy. Mabuti pa pulis noon na localized lang. Mabuti pa noon, magagaling pa mga pulis tong araw na walang PNPA. Ngayon PNPA, panay na parating. G. Gariarte, makabu, kung hindi kayo marunong mag-English kay Shiminet. Sara Duterte naman ito. Wala talaga tayo mapagpilian. Andun sila sa si Duterte sa left, si Bongbong sa right. Kaya kumanta nga si Jogo de la Torre nung money, money, money. Kukurakot nun sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Wala tayong magagawa. Kaya patay mga Pilipino. Teresa Virina, mga buto sa madaling salina. Rosana Manugi, blessed truthful evening, Doc Toto Kasing. Bobby Maso, Helen Baguio, parang binibaby ni Abalos. Kasi si Alice Go, waping. Ngayon, magkita na sila ngayon ni Harry Roque. Ito na ngayon, here comes Alice Go, waping. Pagdating ni parang boxing ba? At dito man si Harry Roque, here comes Harry Rocco, mahilig sa gwaping. Makikita natin yan. William Vergara, Larry Piloton sa madaling salita sa Pinas, pera-pera lang. Yes, that's true. Every reacts. Joey, tama po ito ni Kasing, wala talagang kwenta mga pulis dito sa Pinas. Cesar Irarte, halata na may special treatment. Kaya magpaikot-ikot ulo ng mga otoridad at politiko, pinalaki na mapya. Yun, ganun mga Eleuterio Ili, Toto, Panutsa, okay lang yan. Teresa Berina, balita, private jet para ginamit. Private jet ang sinakyan nila, Private jet. Private jet ang ginuha ni Abalos para sumakay si Alice Go pabalik sa Pilipinas. Grabe. Ganun ka, gumastos na sila doon, gagasos pa rin pabalik paghuli. Romel Fabregas, parang si Kapil, pumugi.
Romel Fabregas, ko ang mga politician diyan sa Pampanga ang parang kay Mayor Magalong, walang pugi diyan. Ay, sa totoo lang, dapat hiramin na lang natin si Mayor Vico, Mayor Magalong, para ilagay sa kanyang bayan natin. Tapos hiramin natin ang mga pulis natin, mga Indonesian pulis. Siguro ang ganda ng bayan, no? Ang pulis mo, taga-Indonesia. Ang mayor mo, si Vico, di kasi Magalong. Siguro ang ganda ng buhay. Sarap buhay. Si May Salaya, mga bata pa ang mga questionable, di lang pagkatotoo, kundi pati na mismo ang di umano negosyo. Pati pa nga, kwento-kwento lang negosyo na Pau Cristom, Maayong Gabi, Leo Madera, turo na niya si Dutay, May Salaya, tapos si Renato Serra, Frederick Ilora, Pres Perez, okay, Michelle Gabinete. At hanggang dyan na muna tayo ngayon at magandang gabi po sa lahat at sana magdasal kayo at matapos nito lahat. Salamat naman tayo at mayroong mga investigasyon sa Senado at saka sa mababang kapulungan na ganun. At yung mga bagay na hindi nabibisto ay naibigyan ng liwanag sa harap ng mga mata ng publiko. Okay, so magandang gabi po. At magandang gabi! Alice, go!